At ang sinadya at lantad na paglalapastangan sa imahe ni Kristo ay hindi simpleng pagkakamali lang. It's a mortal offense against the Lord Himself. Hello mga ka-faith! Ngayong Pride Month, may isang headline na muling umiingay sa social media. At isa to si Pura Luca Vega. So marami sa inyo kilala naman kung sino siya. Meron si isang page dito sa Pilipinas, may pinost sila an article featuring drag performer Pura Luca Vega with the title, Morality is Subjective. Before yan, kasi di ba binalita rin ng korte ng Maynila na na-acquit si Pura sa ilang mga kasong isinampa laban sa kanya, kaugnay sa kanyang ginawang controversial na drag performance na ginaya niya si Jesus habang sinasayawan ng remix ng Ama Namin. Sa mata ng batas, hindi siya napatunayang guilty sa ibang paratang. Pero sa harap ng Diyos, sapat ba ang hatol ng korte para masabing walang sala ang isang gawaing lantad na lumalapastangan sa isang banal? Dito tayo ngayon lalaban bilang Katoliko. Hindi natin i-issue ang personality ni Pura Luca Vega. Hindi rin tayo galit sa mga LGBTQ+ community. Ang issue natin ay ito. Blasphemy is not an art. Mocking Jesus is never freedom. And truth is never subjective. Mga ka-faith, relativism is the lie na gustong ipalunok sa atin ng mundo. Kapag sinabi mong morality is subjective, ang ibig sabihin niyan, ako ang masusunod, wala nang objective truth, wala nang kasalanan, basta feel mo okay lang. Pero yan ang pinakadelikado sa lahat mga ka-faith. Kasi kung wala nang mali o tama na absolute, sino pa ang magdidikta kung ano ang kasalanan? Kung lahat ng version ni Jesus ay pwede kahit yung pinagtatawanan at ginagawang costume, at nasa na ang tunay na Jesus ng Ebanghelyo? Isipin mo to. Paano kung ginaya ng isang tao ang nanay mo at nilapastangan siya sa entablado? Ginawang katawa-tawa, ginamit ang kanyang imahe para sa entertainment, tapos sasabihin ng gumaya, this is just performance art. Wala kang karapatang ma-offend. Natural, magagalit ka, masasaktan ka. Hindi mo hahayaan na bastusin ang isang mahal mo. Ganon din nararamdaman nating mga Kristiyano kapag ginamit si Jesus sa ganitong paraan. Because Jesus is not a symbol. He is not an aesthetic. He is Lord. He is God. He is holy. Kahit pa sabihin ng korte na not guilty si Pura sa ilang kaso, hindi ibig sabihin nun na ang ginawa niya ay moral, tama o banal. Legal is not always moral. Hindi porket hindi ka pinarusahan ng tao, wala ka ng pananagutan sa Diyos. At kung bilang Katoliko, tatahimik lang tayo at tatawagin itong expression, we are failing in our duty to defend the sacred. The Catechism of the Catholic Church is very clear. Sabi sa CCC 1756, it is therefore an error to judge the morality of human acts by considering only the intention that inspires them. At sa CCC 2116 to 2117, blasphemy and profanation of the sacred are grave sin. At ang sinadya at lantad na paglalapastangan sa imahe ni Kristo ay hindi simpleng pagkakamali lang. It's a mortal offense against the Lord Himself. At sinabi sa Galatians chapter 6 verse 7, do not be deceived. God is not mocked. So ngayon ang tanong, ano ang dapat nating gawin? Una, we must stand for truth with love. Hindi natin kailangang magalit, manlait o manghusga ng pagkatao. Pero kailangan nating manindigan kung hindi tayo magsasalita, sino ang magtatanggol sa kabanalan ni Kristo. Ikalawa, catechize yourself and others. Alamin natin ang turo ng simbahan. I-share natin ito sa ating pamilya, kaibigan at online community. Sa panahon ngayon, ignorance is not bliss. It's spiritual danger. Ikatlo, pray for conversion. Oo, ipagdasal natin si Pura Luca Vega. Hindi siya ang kaaway natin. Siya ay anak ng Diyos. But love doesn't mean tolerating sin. Love
calls a soul to repentance. Okay, yun yung keyword, repentance. Not affirmation, but repentance. At higit sa lahat, let us live lives of holiness. If you really want to go against the culture ngayon, be pure, be faithful, be holy. That's the real rebellion in a world obsessed with moral confusion. Mga ka-faith, huwag nating hayaan ang ating pananampalataya ay maging tahimik habang ginagawang aliwan ang ating Diyos. Pinagtatawanan ang imahe ni Kristo. Jesus is not a brand, not a costume, not a character. He is the truth, and the truth is not subjective, it is eternal. Tandaan natin, wala nga sa batas, pero baka may sala sa Diyos. And the most important court is not in Manila, but in heaven. Mga ka-faith, kung gusto nyo pang mga getong mga content na catechetical na nagbubukas ng mata at nagbabago ng puso at nagtatanggol sa katotohanan, don't forget to like, comment, and share this video. God bless. Gusto mo bang magkaroon ng early access? Kumbaga, ikaw yung unang makakapanood ng mga na-interview ko, mga guests dito sa ating programa na Istoryang Katoliko. Magagawa mo yan, mga ka-faith, by joining my Patreon group. Kasi sa ginagawa ko na pag-i-interview ng mga different guests dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, actually, hindi ko pa talaga siya na-edit at na-upload agad. Marami pa akong backlog kasi nga, I'm a one-man team dito sa ginagawa ko. So, most of the time, ako talaga nag-e-edit. Actually, ako talaga nag-e-edit ng lahat ng mga interviews at mga vlogs dito sa channel na to. As much as I want, na after ko sila ma-interview, ay ma-upload ko na. Hindi ko po yung magawa kasi kailangan natin i-edit at pagandahin pa yung interview sa paglalagay ng mga slide and information na very relevant at mas makakatulong pa sa inyo. Pwede nyo siyang ma-access by joining my Patreon group. Once na natapos ko na yung interview, i-upload ko kagad dyan sa ating Patreon group ang mga pre-recorded interview. At alam nyo, mga ka-faith, sa pag-join nyo din dyan sa ating Patreon group, ay matutulungan nyo ko dito sa ating ginagawang online evangelization. Alam nyo naman na itong ginagawa natin ay hindi libre. May mga cost tayong ginagastos, mga ginagamit natin, yung pamasahe, pagpupunta natin yung mga ini-interview ko na face-to-face, and etc. In due time, I'm planning to build a studio, a home studio. Malaki talaga ang cost at gagastusin dito. Kaya mga ka-faith, by joining my Patreon group, mas matutulungan nyo ko na mapa-improve at mas mapaganda pa at mapagpatuloy pa itong ginagawa natin na online evangelization. Di lang kayo magkakaroon ng early access, kundi matutulungan nyo din ako dito sa ating online evangelization. Kumbaga, you will be my partner in doing this. Kung wala kang gifts na ginagawa ko, magsalita, mag-interview, pero may capacity ka to help me in this mission, ay magiging mag-partner tayo. Ako gagawa ng pag-i-invite, pag-i-interview, but at the same time, alam ni Lord na you help me and you've been partnering me with this mission. Kaya mga ka-faith, para maka-join ka dito sa ating Patreon group, ilalagay ko yung link kung saan mo pwedeng ma-access itong Patreon group na to. May cost siya, may konting babayaran ka lang, pero yung magiging benefit naman yan sa'yo spiritually ay sobrang overload. Thank you so much and God bless.